Neto, new client, home service, masakit na yung mga gilid niya. Baka sabihin niyo, sobrang lakas ng kaskas ko ha. Normal na normal. At yan ay sa akala nyo lang, sa napapanood nyo. Pero walang puwersa yan na ganun kalakas. Alalay na alalay lang. May magbash na naman dyan na sabihin ang dumi ng koko ko sa ilalim. Acetone ho, yan. Gumagamit tayo ng acetone pag magtanggal ng polish. Syempre mamumuti yung ilalim ng koko kasi ako yung nahahawak ng cotton na may acetone. Normal lang po. Itong koko ni client, may fungus. Halos lahat naman ng client may fungus. Ewan kung bakit. Kung lagi ba naiipit o nasuksukan ng dumi o dahil sa gamit nung naglilinis ba. Halos lahat may fungus. So, sinendan ko si madam kung ano ang gagamitin niya. Pampatak niya. Sabi ko, pero hindi pa sa ngayon niya ito ikakat. Sabi ko kasi ikat niya yung mga affected ng fungus niya na part ng koko bago ay papatakan ng gamot. Kaso ito si madam ay may schedule pa. Mayroon siyang importanteng schedule. Siyempre gusto niya yung kuko niya ay maayos tingnan. Lalagyan kasi ito ng polish. Color gray. Di sabi ko, sige, pag hindi ka na, yung wala ka ng event sa labas, mas madalas naman siya sa bahay kasi meron siyang baby. Sabi ko, pag wala ka ng event sa labas, try mo tong putulan. Ganun kasi mag-cure ng fungus. Kailangan talaga putulin yung mga infected na part. Tapos lilinisan lagi. Kasi nga possible nasusuksukan ng dumi. Tapos papatakan ng gamot. Ayaw ko man siya katandini sa magkabilang gilid. Kaso masakit na daw po. Kasi yung tama pong paglinis ng koko hindi po talaga kinakat ng gilid. Yun po ang tama. Dito lang po naman yan talaga sa atin mas maraming kahilig mag-cut at hindi nagtatanong ng client kung nagpapakat ba. Dire-diretso yung iba, cut agad. Kaya naman pag yan ay nagalaw, after 2 weeks or 3 weeks, masakit na. Kasi nabaon na. Nagko-curve na yung kuko. Pabaon na yung tubo niya. Ito nga yung kay madam, masakit na. Iniinda niya na. Kaya medyo matagal yung gawa natin dito kasi hindi naman po lahat. Yung iba nagko-comment, ang tagal ng hindi mo pa makakuha yung ang tagal ng ginagawa. Ay, hala ako kayo sa sitwasyon ng client. Nasasaktan din po syempre yung client. Kaya siya natatagal ang linisan dahil ay iniisip natin kung pag nasasaktan siya, ako titigil muna. Or kaya naman, hanap ako ng ibang way na hindi siya masyadong masasaktan. Hindi po mapurol yung gamit na sahuyan sa hortaleza. Sadya pong dinadahan-dahan.
Ito kasi kinukutkot niya. Pag mag-isa lang siya. Pero hindi niya na kaya. Nabaon na. Kaya nagtawag na ng maglilinis. Nag-home service po tayo sa kanya. Kasi siya may baby. Hindi siya pwedeng umalis ng bahay. Basta-basta. Bukod doon, napakakapit ng dry skin ni Madam. Tapos napakahina ng pain tolerance. Bawat suksok mo, talagang mag-aalangan ka kasi nga nasasaktan siya. May ganun po talaga. Hindi lahat sanay. Medyo maraming kailangan tanggalin, dry skin. Yung iniinda niya. Gaya nito, nandito sa dulo. Medyo malalim ho ito. Yan o, kung makikita ninyo to. Pinapagpahinga ko paunti kasi nga medyo may hapdi yung ganyan. O, kita naman. Di ko na dinart para makita nyo. Hinaangat na lang natin. Hinahawi natin pangat. Yung dry skin. Total ay may nakabungad naman na. Kasi pag i-push mo na i-push, mas masusugatan ng client. Yung ilalim mo ng aking kuko ay sadyang may puti-puti gawa ng acetone. Ikaw ba namang araw-araw halos maglinis ka ng client, maggamit ka ng acetone kung di yan mamuti. Samantalang mayat maya naman ako maghugas ng kamay. Kaya mga basher talaga na mag-comment na foreigner na nag-comment dirty daw. Mas ma-dirty daw yung kamay ko kaysa dun sa nail ng client ko sa paa. My goodness. Madaling magsalita kaso hindi naman niya alam. Sabi ko mas madumi pa yung bibig niya kaysa sa aking kuko. Dito medyo tinan mo napipilipit na ang isang daliri ni client kasi mahina nga pain tolerance pero pinapilit niyang pinatatanggal iyan makapal na dry skin kasi nga nangangati makati-kati na masakit pag hindi daw tanggalin o di go titiisin nga lang kasi medyo makapal kita naman. Ito ang aking ginagamit ay pampusyo ito.
Kasi may nagsabing iba na hindi daw matalas. Ayun, nakikita nyo na isa na flat. Yun talaga ang mas super matalas. Kasi yun ay pangkat natin ng gilid. Para hindi malaki yung kain. Hindi malaki yung makakat or ma-overcut ng client. Ito ay sadyang pampush ko sa mga dry skin. Sabi nung iba, hindi mo muna tinatabos yung isang side bago ka sa isang side. Abay, natural. Minsan masakit na lang, galaw-galawin mo pa rin. Siyempre, pagpapahinga mo yung side na yun bago mo balikan. Pwede mo namang babaran. O, diba? Sabi ko sa inyo dyan. Ako'y gandang-ganda sa kuko nito ni Madam sa mga maliliit. Nagalaw lang talaga tong malaki. Kaya nagkaganito. Itong dulo makunat-kunat din tanggalin. Nakasuksok. Kaso may hindi kaya ng biglaan. Kaya alalay lang. Medyo siya nasasaktan. Hindi ito pwersa. Bago ko palang ito nilinis binabaran ko na talaga ito Nililinis ko pa lang yung mga maliliit na parte, may babad nitong malalaki. Pero makunat pa rin tanggalin. Kita nyo to, ito ang talagang mas matalas kong pusher. Kasi pangkat natin yan sa gilid ng kuko. Ayaw natin ma-overcut yung mga client natin. Kasi once talaga ma-overcut na yung kuko, tinin para bumalik pa. Magkukuman yan sa gilid, pabaon na. Kaya wag na wag kayong mag-cut ng mga gilid-gilid ng kuko ninyo. Lalo kung di pa naman nasisimulan, masisave nyo pa. Maganda ang tubo. Tapos yung sakit, wala kayong mararamdaman kahit months bago kayo magpalinis. Hindi kagaya ng mga ganito. Linggo pa lang, masakit-sakit na. Every 2 weeks, kailangan na nila magpalinis. Yung isang kuko ko ganito kasi lagi ako dati na ma-murder ng tagalinis. Pero din ako nagpa-polish ako sa paa kasi nga yung regular polish medyo pang weeks lang siya, 2 weeks kasi nakasira siya ng kuko. Kahit yung Mertiolet nakakasira ho ng kuko, yun yung nakakapanlaw bukod sa regular polish.
dapat hindi ko kayo naglalagay. Pero yung mga client natin, syempre, kahit sabihan mo, gusto nila yun para may buhay, tingnan yung gilid ng kuko nila. Ginaganito ang push ko palabas pag nasasaktan talaga yung client. Kasi minsan, meron dry skin na makukuha mo pag palabas ang hatak mo, ang push mo. Tapos, hindi pa siya ganun gaano nasasaktan. Kaya binabaliktad ko minsan ang pusher. Palabas minsan ang aking tulak.